Wala umanong katotohanan na umabot ng 100 ang nasawi sa quick-drying cement sa trahedya na ganap noong 1981 sa konstruktura ng Manila Film Center ayon sa isang nagangalang Dr. Hong. Pinabulaanan nito ang balitang hindi na-retrieve at hinayaan na lamang na mailibing sa sahig ng Manila Film Center ang mga biktimang iyon sapagkat nakuha ang lahat ng mga katawan at labi at nabigyan pa ng proper burial ang mga ito bukod sa naabutan din ng tulong ang mga naulila ng mga manggagawa. Ngunit ano nga ba ang tunay na naganap sa Manila Film Center? Nagsimula lamang ito sa isang pangarap at ang pangarap na iyon ay gawing sentro ng kultura ang Maynila, isang lungsod na kayang makipagsabayan sa France at sa Cannes Film Festival nito. Taong 1981, nais ni First Lady Imelda Marcos na matupad ang kanyang ambisyon at sa panahong iyon, anuman ang nais niya ay natutupad. Tulad noong gustuhin niyang magkaroon ng kahangahangang teatro para sa Miss Universe Pageant 1974. Ang Folk Arts Theater na dinisenyo ni National Artist for Architecture Leandro Locsin ay natapos sa loob lamang ng 77 days. Para kay Imelda, ang Pilipinas ay nasa isang estratehikong posisyon upang maging isang pangdaigdig na merkado para sa mga pelikula. Makatuwiran magkaroon ng Manila International Film Festival. Ang naging inspirasyon para sa gusali ng Manila Film Center ay ang Parthenon sa Athens, isang templo na inalay sa Diyos sa Athena. May malaking plano para sa gusali, ngunit sa huli, ito ay binago upang magkaroon lamang ng auditorium, isang film lab at film archives. Para sa disenyo ng huli, humingi ang team ng tulong mula sa mga eksperto ng UNESCO na pinaunlakan nila noong 1981. May 3 buwan pang nalalabi bago ang in-schedule na January event at ang budget ay $25 million sa inaasahang alokasyon para sa isang bagong pakpak ng PGH. Gayunpaman, humigit kumulang 4,000 workers ang na-hire at nag-rotate sila sa 3 shifts sa loob ng 24 oras. Sa mas makatarungan na time frame, kinakailangan ng grand lobby ng 6 na linggo. Para sa center, 1,000 manggagawa ang nagtapos ito sa loob ng 72 hours. Noong November 17, 1981, mga bandang 3:00 ng madaling araw, gumuho ang scaffolding sa ika-4 na palapag at naipit ang mga manggagawa sa mabilisang tumutuyong simento. Nagsimula ang problema nang isalin ang mabilisang tumutuyong simento sa bawat palapag nang hindi naghihintay na matuyo ang mga naunang layer. Dahil sa kahahabol at walang katapusang oras ng trabaho, sobra-sobrang isinabog na nagresulta sa sakuna. Si Nena Benigno, dating PR official para sa The Experimental Cinema of the Philippines at ang Manila International Film Festival ay nakakita ng agarang pagkatapos ng aksidente. Si Benigno rin ay anak ng dating press secretary at kolumnista na si Teddy Benigno na noon ay nagtatrabaho para sa Agence France Presse. Gusto ni Teddy na magsulat ng kwento ukol sa mga pangyayari, ngunit sinabihan siya ni Nena na dapat siya magmadali kung gusto pa niyang maabutan ang lahat ng ito. Mula sa malayo, nakikita ko na ang mga tao na nakahiga sa stretcher. Dinala sila palabas kahit na may tumigas sa semento sa kanilang mga katawan. Pagdating ko doon, patuloy pa rin silang tinatanggal sa sementong tumigas. May isang lalaki na sinusubukan nilang pigilan na mawala ng malay, ani Benigno sa isang panayam. Kalahati ng kanyang katawan ang nakalibing. Buhay siya pero kalahati ang nakabaon. Hindi ko alam kung ano iyon, pero para panatilihing gising, maalerto at hindi siya mawala ng malay o masyak, pinanatili siyang kumakanta ng mga awiting pamasko. Tinitingnan ko ito, dagdag pa niya. Dahil sa takot na magdulot ng isang skandalo o mga pangyayari, nagkaroon ng media blackout. Ang mga tumugon ay pinahintulutan lamang na makapasok sa lugar 9 na oras matapos ang insidente. Sa oras na iyon, hindi bababa sa 168 na manggagawa ang namatay o ibinaon na sa matigas na simento. Ang mga jackhammer ay ginamit ilang oras pagkatapos. May makapanindig balahibong tanawin ng mga katawan na nakalabas mula sa kalsada.
Ang mga exposed na bahagi ay kinakailangang alisin at ang tuntunin ay kailangan matugunan ang takdang panahon ng pagtatapos ng gusali anuman ang mangyari. Si Betty Benitez, asawa ng Assistant Minister na si Jose Conrado Benitez, ang tila'y nagbigay ng utos na ipagpatuloy ang konstruksyon na tila wala lang nangyari. Ang mga kakaibang pangyayari at mga hiwaga ay nagsimula noong araw na iyon. Ayon sa mga chismis, isang manghuhula umano'y nagsabi sa panganay ni Imelda na si Amy Marcos ay mamamatay siya kapag tumapak siya sa gusaling ito. Totoo man o hindi, nagsumikap silang linisin ang lugar. Nagkaroon ng mga ritual na pang-eksorsismo, pagan rites, katoliko ritual at mga ritual ng Chino. Binigyan ng mga opisyal ng mga anting-anting o agimat upang depensahan ang sarili laban sa masasamang espiritu. Araw ng event, January 18, maaga pa lang mga alas 5 ng umaga. Ilang igorot ang nagdaraos ng isa pang ritual. Sinasabi sa anumang natitirang espiritu na dapat silang tumawid patungo sa kabilang buhay. Mga baboy at manok ang pinatay para isakripisyo at kinakailangang kainin ng mga dumalo sa ritual kasama ang nababahala na si Amy. Sa kabila ng mga cleansing rituals, may kanya-kanyang kakaibang karanasan ang mga naghahanda para sa festival. Ang mga usherettes na galing sa eksklusibong school for girls ay nagsimulang makaamoy ng kakaiba sa likod ng entablado. Halos lahat sa kanila ay nakaramdam ng isang malamig na bagay na dumarampi sa kanilang mga balat. Ayon sa iba't ibang mga kwento, nagpapakita ang mga yumaong manggagawa sa kanilang mga kasamahan o kahit sa mga bisita. Ilang buwan na nakalipas, namatay si Betty Benitez sa isang freak accident. Marami ang nagsasabing ito ang ganti ng mga biktima. Isang medium ang ipinadala sa Manila Film Center. Ayon sa kanya, sinabi umano ng mga kaluluwa ng manggagawa na kasama nila si Betty Benitez. Nang dumating ang petsa ng pista, tila'y nakalimutan na ang aksidente. Anila, ang semento ay hindi pa daw lubos na natutuyo, pero hindi na ito mahalaga. Ang international press ay lubos na humanga sa mga kaganapan. Tinawag ito ng New York Times na all-out spectacular. Ang Manila Film Center ay nagpalabas sa mga pelikula mula sa 39 countries. Sa pagtatapos ng festival, 30 pelikulang Pilipino na nagkakahalaga ng $500 million ang naibenta sa pamamagitan ng mga distribution deals sa West Germany, Malaysia at France. Isa sa mga ito ay ang pelikula na tampok ang Pinoy actor na si Weng Weng. Sa kabila ng tagumpay na ito, tila may sumpang dumapo sa gusali at sa mismong festival. Sa mga susunod na yugto, ito na ay dumaranas ng problema na pampinansyal. Ang $5 million subsidy na inilaan para sa festival ay hindi pinayagan ni then Prime Minister Cesar Virata. Upang mabuhay ang sentro, lumikha si Imelda ng isang ahensyang magiging Movie and Television Review and Classification Board. Ayon sa Presidential Decree 1986, pinapayagan ng board ang pagpapalabas ng mga pelikulang malapit sa soft porn sa sentro. Ang batas ay nagbibigay din ng exemption sa lahat ng pelikulang ipapalabas sa panahon ng festival mula sa censorship na nagbubukas ng malawak na pintuan para sa pornografiya. Ngunit hindi sapat ang kita mula sa mga pelikulang ito upang bayaran ang lahat ng utang na na-generate. Noong mangyari ang lindol noong taong 1990, iniwan ang gusali matapos itong ideklara bilang hindi ligtas. Binigyang kalakaran ito para sa 300 million peso at kinarkila noong December 2001 sa Amazing Philippines Theater, producer ng The Amazing Show. Sa huling bahagi ng dekada 90, may chismis na isa sa mga performers ng palabas ay pinatay at iniwan ang kanyang katawan sa hagdanan. Ang multo ng performer ay umano'y kasali sa mga nagmumulto mga workers ilang dekada na ang nakalilipas. Ang lease ng The Amazing Show ay nag-expire noong taong 2009. November 2012, nagbalik ang lease ng Amazing Philippines Theater, ngunit nagkaroon ng panibagong serye ng mga hindi maipaliwanag na aksidente. Noong February 19, 2013, isang sunog na tumagal sa 3 oras ang nagdulot ng pinsalang umabot sa 1.2 milyon pesos.
Ang gusali ay nananatiling pinagmumula ng inspirasyon para sa mga manunulat ng kababalaghan at isang destinasyon para sa mga ghost hunters. Para sa ilan, ito ay paalala ng isang dakilang panahon kung saan naging sentro ang mga pelikulang Pilipino. Para sa iba, ito ay isang simbolo ng diktatorya ni Marcos. Ngunit sa kasalukuyan, ang mga multo ng Manila Film Center ay patuloy na nabubuhay.